Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, i-waterproofing po natin itong sukalo. Ito po. So para sigurado, gamitan po natin ang Pioneer Pro Watertight 102. Ito po siya. So panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo kung paano po ang tamang paggamit po nitong ating Pioneer Pro Watertight 102. So mga boss, ito po yung naging damage po dito po sa baba dahil hindi po nilagyan nila ng waterproofing. Yung gilid po ng canopy, yung nilagay po nila na sukalo, hindi po nila nilagyan ng waterproofing. Kaya nagkaroon po siya ng damage. Kaya naman, gamitan po natin ng Pioneer Pro Watertight 102. So ano ba itong Pioneer Watertight 102 mga boss? Ito po ay flexible cementitious waterproofing membrane. So maganda po ito dahil flexible po siya na waterproofing membrane. Ang Watertight 102 mga boss ay meron po itong dalawang component. Ito po siya, yung isa liquid at yung isa ay powder. So yung powder na yun po ang ihahalo po natin para po sa gagawin nating waterproofing. Talaga pong nakasukat po yan para dyan. Ang Pioneer Watertight 102 mga boss ay ganito po siya haluin. Ibubuhos lang po natin yung liquid, ayan po. Saka po natin lagyan ng powder. At dito po sa gagawin ko ngayon ay wala po akong mixer. So mano-mano po yung aking pag-mix nito. Gamit po ang kahoy. Ayan. So dahil sa mano-mano lang po, hindi po natin biglain paglagay yung ating powder para hindi po siya magbuo-buo. So ang gagawin po natin, uunti-untiin po natin paglagay yung powder at haluin po natin ng maayos hanggang sa makuha na po natin yung eksakto pong lapot niya. Hindi po maganda dito sa waterproofing nito mga boss na magdagdag po kayo ng tubig o kaya magbawas po kayo ng powder. Hindi po maganda mga boss. Ang powder, kung ano po yung required po o laman po ng isang galon, yan po ang gamitin nyo para makuha po ninyo yung eksaktong timpla po nito. At siyempre, bago po natin i-apply yan, kailangan halong-halo po siya. Bago po natin i-apply yung ating waterproofing mga boss, kailangan po muna nating linisin ng gusto yung ating pag-applyan. Dahil pangit po o hindi po maganda ang resulta kapag hindi po natin alisin yung mga dumi o yung mga alikabok. At pagkatapos po niyan, basahin po natin ng tubig yung ating pag-applyan para mas makakapit po siya. At higit sa lahat, para na rin po matanggal yung mga alikabok na nandyan po nakapatong. So, kailangan po nating basahin dahil ito po talaga ang pinaka-importante po dito. Kailangan nating basahin bago po natin i-apply yung ating waterproofing. Dito sa ginawa po namin mga boss, kung napansin po ninyo, nilagyan po namin ng masking tape yung gilid po ng tiles. Dahil ito nga pong sukalo na ito ay hinabo lang po ito. Dilagyan po nila ng harang para po ma-shoot po talaga ang ating tubig. Halimbawa, pag umulan man, dito po sa pinaka-gutter po niya. So, nilagyan po nila ng harang. Ang problema, hindi po nila nilagyan po ng waterproofing. So, nagkaroon po ng damage sa baba. So, ito ngayon yung ating gagawin. Lalagyan po natin ng waterproofing ito at siyempre nilagyan natin ng tape para malinis po ito kapag matapos na nating lagyan ng waterproofing ito at mapinturahan po natin. Sa ating pag-apply ng Pioneer Pro Watertight 102 mga boss, ay gamitan po natin ng paintbrush. Pwede rin po dito ang paint roller. Ayan. So, kung ang pagpahid po niyo o pag-apply po niyo ng una ay pa-vertical, kailangan sa susunod mga boss, pa-horizontal naman. At kailangan niyo siyang patuyuin mga boss sa loob po ng 2 hanggang 3 oras bago po ninyo i-second coat. So ito na po ngayon mga boss ang resulta ng ating ginawa. Yung nilagyan po natin ng Pioneer Watertight 102. So yan po siya. So ngayon, isi-second coat na po natin. Sa pag-second coat po natin mga boss, ibalagbag naman po natin yung ating pag-apply. Ibig sabihin, kung pahaba yung kanina, ngayon pabalagbag naman para sigurado po talaga na malagyan po ang lahat po ng areas ng ating simento para hindi po talaga makakatagos yung tubig. So, panigurado lang po. At ang tanong mga boss, ilang coat ba natin gawin o ilang patong ba natin gawin ang ganitong klaseng waterproofing mga boss? Para po sa akin mga boss, 2 patong lang po dahil makapal po itong membrane na ito.
So kung napansin po ninyo, ayan, kapag ipinunas ko po, kung napansin po ninyo, napakalapot po niya. Matigas po siya. Kaya makapal po ang resulta. Ang Pioneer Pro Watertight Waterproofing mga boss ay ginagamit po talaga ito para po sa mga balcony, kagaya po itong ginawa ko, mga roof deck, toilet, sa mga banyo po, sa mga kitchen. Basta po mayroon pong may posibilidad na magkaroon po ng tagas, ginagamit po ito. Ang waterproofing na ito mga boss ay mabili po sa inyong soaking hardware po na malapit sa inyo. Meron din po ito sa mga online. Basta i-search nyo lang po itong Pioneer Pro Watertight Waterproofing 102. At ngayon mga boss, malapit na po kami matapos sa aming ginawang pag-waterproofing. So, nakadalawang patong na po tayo at malapit na po siyang matapos. At patuyuin po ito sa loob po ng 15 to 72 hours bago po natin i-flood test. So, kailangan po natin i-flood test mga boss para po makita natin kung talaga bang wala na siyang leak. At talagang may tiwala po ako dito mga boss, dito po sa produkto po ng Pioneer na pang waterproofing po nila dahil matagal ko na po itong ginagamit, yung kanilang produkto. So far naman po, wala po akong narinig na mga reklamo mula po sa aking mga kliyente na nagkaroon po ng problema yung aking ginawa ng waterproofing gamit po ang kanilang produkto. So sa tibay at husay, 100% po, okay po sa akin ito. At ngayon mga boss, dahil natapos na po nating i-apply yung ating waterproofing, so oras na po para alisin po natin yung ating inilagay po na masking tape. Ayan, para malinis po siyang tingnan. Tapos pinturahan po natin ito ng elastomeric din para dagdag protection dito po sa ating waterproofing dahil hindi na po ito patungan pa ng tiles. At pagkatapos po nating pinturahan ang ating sukalo mga boss, itong ating ginawa, ay linisin po nating mabuti itong ating tiles dito po sa ating canopy para po i-apply naman po natin yung ating tile grout. So ika-grout po natin ito para po ma-turnover na po ito ng maayos doon po sa may-ari. Naway may nakuha po kayong kunting idea dito po sa ating pinakitang video ngayon mga boss. At para po sa mga baguhan na hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo mga boss. Pakipindot yung notification bell para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa channel na ito. Ang channel na ito mga boss ay meron na pong mahigit 200 videos na ngayon na pwede po niyong mapanood. At sinisigurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan dito. Huwag po niyong kalimutang mag-like at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.